Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Inamin ni Direktor Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation na hindi nito ipinatawag ang sinasabing Davao Death Squad hitman na si Arturo Las Cañas upang beripikahin ang affidavit nito. Ito ang lumabas sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw kay Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, ano ba ang karagdagang mga tanong ng defense team kay NBI Director Matibag at bakit hindi nila na-verify ang affidavit ni Las Cañas? June, sa pagpapatuloy nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, muli ngang iniupo sa witness stand si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag para sa continuation ng cross-examination ng defense, kung saan kabilang doon sa muling kinwestiyon ng depensa ni Vice President Duterte ay yung ginamit na dokumento ng NBI Special Task Force para maging batayan nila na masabing nagkaroon o mayroong pattern of violence itong Vice President. Sa cross-examination ng defense team ni Vice President Sara Duterte ngayong ika-9 na araw ng paglilitis, muling kinwestiyon ni Attorney Mark Vinluan ang tinawag na affidavit ni self-confessed Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas na walang wet signature ito at hindi man lang notarized. Tinanong ng abogado ng Vice Presidente si NBI Director Attorney Melvin Matibag kung ginawa ng beripikasyon ang mga pahayag ni Las Cañas. Bilang tugon, inihayag niya na hindi na nila ipinasabina ang nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad dahil hindi na ito matagpuan. After you had obtained this document, did you subpoena Las Cañas to verify the contents of those documents? Hindi po, sapagkat he is nowhere to be found. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Attorney Matibag na hindi naman nila agad pinaniwalaan ang affidavit ni Las Cañas, kundi dumaan muna aniya ito sa pagsusuri bago natukoy na may kredibilidad ang naturang dokumento. Magugunitang lumabas ang sinasabing affidavit ni Las Cañas kahapon July 21 nang ilahad ni NBI Director ang mga batayan na ginamit ng NBI Special Task Force sa pag-iimbestiga sa umano'y bantang ginawa ng Vice Presidente at sa ilalim ng nasabing pattern at sa ilalim nito yung sinasabing pattern of violence ng pangalawang Pangulo na kanilang ginawang batayan sa kanilang investigasyon. Hindi nyo agad pinaniwalaan nung simula, pinadaan nyo rin sa inyong SOP sa investigasyon, kalaunan pinaniwalaan na ninyo at sa ngayon pinapaniwalaan po ninyo yung nakasaad dun sa dokumentong yun. Kalaunan po, ito ay ginamit na namin na isa sa basehan po doon sa pattern of violence pagkatapos po naming idaan sa proseso po. So pinaniwalaan nyo na, pinanghawakan nyo na, kumbaga. Sa ngayon po, tama po, Your Honor. Bukod dito, muli ring tinanong ng depensa ang testigong si Director Matibag kung ang nagpapatuloy na investigasyon ng NBI Special Task Force ay para maghanap ng ebidensya para sa kasalukuyang impeachment case ni Vice President Duterte. So are you conducting the ongoing investigation to substantiate this current impeachment case? No need to substantiate because it's already been established. All right. So Now, the answer, Director Matibag, so the answer is you are not investigating anything in connection with the current ongoing impeachment case? Yes, because it's already been established.
June, iginiit pa kanina ni Attorney Matibag na walang kinalaman itong impeachment case sa pag-iimbestiga ng NBI Special Task Force dito sa binitiwan o ginawang pagbabanta ni Vice President Duterte doon sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Ipinaliwanag niya na yung ginagawang investigasyon ng NBI ay bahagi lamang ng kanilang mandato lalo't na may kaugnayan ito sa national security. So kanina rin sa ika-siyam na araw ng paglilitis kay Vice President Duterte, after ng cross-examination ng defense, nagpasya yung prosecution panel na hindi na mag-redirect examination dito sa testigong si Director Matibag. Kaya kasunod nito, nagpatuloy na yung clarificatory questions ng mga senator judges. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Jude. Maraming salamat, Jed Neresina. Hindi babaguhin ng House Prosecution Team ang kanilang estratehiya sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ito ng tangkang pag-iba ng depensa sa kredibilidad ng testigo ng prosekusyon na si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Ito ang balita ni Rosalie Cos. The general strategy of the prosecution remains the same. Ilatag ang lahat ng ebidensya, present it fairly to the court, and to assess all of the evidence together. Walang nakikitang dahilan ng House Prosecution Team upang baguhin ang kanilang estratehiya sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Kasunod dito ng tangkang paggiba ng defense team sa kredibilidad ng ikatlo at huling testigo ng prosekusyon na si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag para sa article of impeachment, assassination plot, grave threats at inciting to sedition laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay House Prosecutor at One Rider Party List Representative Rods Gutierrez, mananatili ang game plan nila ang ilatag ang mga ebidensya at testigo laban sa pangalawang Pangulo. Fairness is about not, looking at less evidence, but looking at all of it. So the strategy remains the same: present the case, have the trial court, have the impeachment court try the case. Gate naman ng isang House leader, hindi nagtagumpay ang kabilang panig kahit sinubukan umanong tibagin ang kanilang testigo. Character talaga yung inaatake imbes na yung ebidensya. Kumbaga, tinitibag siya pero kulang. Sa testimonya ni Attorney Matibag, ipinahayag nitong hindi simpleng banta kundi isa umanong planong pagpatay ang ginawang pahayag ni VP Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malinaw under cross-examination, hindi natibag yung mga testimonya ng aming mga witnesses at yung mga linapag naming ebidensya. Samantala, hindi naman nakikitang makaapekto ang impeachment trial sa legislative work ng public prosecutors. Wala rin silang malaking adjustments na gagawin oras na magbukas ang panibagong sesyon ng Kongreso. Mananatili ring nasa pangunguna ng mga miyembro ng House Prosecution Team ang legal strategy na ipatutupad kaugnay ng paglilitis. As what the prosecution is already doing, tuloy pa rin naman po yung aming functions as congressmen, should be very, very much manageable. Whether or not it will be given more to the private prosecution, that would be less about the amount of work to be done, but more on strategy pa rin po yung magiging guiding principle ng prosecution. Medyo mag-overtime po ang House of Representatives lalo pag nag-start na po yung session. Total, kung may committee hearings naman, may scheduling naman po yan. Kung may duty sa floor, yung mga presiding officer, yung mga committee on rules, well, ano na yan, time management na lang yan. Sa July 27, araw ng Lunes, kung kailan din nakatakda ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isasagawa ang pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magtataas ng alerto ang buong pwersa ng National Capital Region Police Office simula July 24. Kaugnay ito ng seguridad na ipatutupad sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, sa ilalim ng full alert status ay on duty ang lahat ng pulis kasama ang reinforcement units mula sa Bicol at Cagayan Valley Region, kasama sa mga babantayan ng lugar ng House of Representatives at Batasang Pambansa Complex, pangunahing lansangan, mga terminal, lugar ng protesta at mga gusaling pampamahalaan sa Metro Manila. Tiniyak naman ni Major General Aberin na aktibo pa rin ang mga pulis na natalaga
sa anti-criminality operations. Naghain ng not guilty plea sina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor sa kanilang kaso sa 4th Division na Sandigan Bayan kanina. May kinalaman ito sa paglabag sa Presidential Decree No. 49 o pagbabawal ng pagtanggap ng regalo ng isang government official. Tumanggi naman ang dalawa na basahan pa ng detalye ng kanilang kaso. Dahil dito, agad na isinagawa ng korte ang pagbasa ng sakdal o arraignment kina Senator Marcoleta at former Congressman Defensor. Ang reklamo ay nagugat sa umunoy pagtanggap ni Senator Marcoleta ng campaign donations mula kay Defensor noong 2025 elections. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta ng national government sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa pagkakamit ng tunay na kapayapaan at pag-unlad. Kaugnay nito, tiniyak ng Pangulo na matutuloy ang parliamentary election sa BARM ngayong taon. Ito ang balita ni Nel Maribuho. We are determined that we will push through with the second Monday of September in the coming September and to finally achieve our dream, our goal of being able to say that we have a duly elected parliament in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matutuloy na ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa Pangulo, sa September 14, 2026 ay inaasahang makakamit na ang pangarap ng Bangsamoro people na magkaroon ng isang parlamentong halal ng taong bayan. Sa parliament elections, iluluklok ang karamihan sa mga miyembro ng Bangsamoro Parliament upang tuluyang mapalitan ang Bangsamoro Transition Authority. Kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na pagbabago sa territorial composition ng BARM, sinabi ni Pangulong Marcos na agad nang inamyendahan ang Bangsamoro Organic Law upang matiyak ang pagsasagawa ng maayos na eleksyon. In this regard, we enacted the amendments to the Bangsamoro Organic Law following the Supreme Court's ruling on the territorial composition of BARM. These provide the necessary legal and administrative adjustments to ensure an orderly, credible, and inclusive electoral process. Nanawagan rin si Pangulong Marcos ng suporta upang makamit ang ninanais ng pamahalaan na mapayapa at maunlad na Bangsamoro community. In line with this, we also call upon every Filipino to become an active partner in this shared endeavor. Maximize these opportunities to safeguard your health, to strengthen livelihoods, and to contribute to the continued progress of your communities. Makailang beses na ring ipinagpaliban ang BARM election sa nakalipas na mga taon. Una itong itinakda noong 2022, subalit na ilipat noong May 2025 na dapat sana ay kasabay ng midterm elections. Ngunit muli itong ipinagpaliban at kalaunan ay itinakda na sa September 14, 2026 sa bisa ng Republic Act No. 12317 na nilagdaan ni Pangulong Marcos. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naaresto ng mga tauhan na Philippine National Police Regional Office 3 ang leader at 3 miyembro ng tinaguriang termite gang sa magkahiwalay na lugar sa Pampanga. Ayon kay Police Region 3 Director Brigadier General Jess Mendez, natunto ng pinagtataguan ng mga sospek sa pamamagitan ng nakuhang CCTV footages. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ni-raid ng mga tauhan ng Police Regional Office 3 ang isang establishmentong ito sa Pampanga upang arestuhin ang miyembro at leader ng tinaguriang termite gang na nambibiktima ng mga bangko, jewelry shop at convenience store sa rehiyon. Naghahanap sila ng potential target, then pag may napili na sila, kumukuha sila ng safe house para doon sila nag-safe. Of course, hindi naman sila taga roon, so may inupahan silang safe house. Ayon sa mga otoridad,
Gumagamit ang grupo ng iba't ibang sasakyan at plaka upang hindi matunton. Ayon kay Pro 3 Director, Police Brigadier General Jess Mendez, nakatulong ang backtracking sa mga CCTV footages para matukoy ang kinaroroonan ng mga suspect at maaresto ang mga ito. We've been tracking them since the March 22 incident in Palayan City. So hanggang napaila ng kaso, then ito nga yung recent backtracking natin after the Bamban case. Na-locate namin siya somewhere in Porac. Then nagkaroon tayo ng dalawa na huli natin doon, kasama siya. Then nagkaroon tayo ng follow-up operation dito sa may Mabalacat at nahuli din natin yung dalawang kasama niya. Sa lugar kung saan sila nahuli, nakuha pa sa mga suspect ang iba't ibang gloves na ginagamit sa pagnanakaw, ang vault na kinuha sa pinasok nilang mga establishmento, ilang baril at mga granada. Bukod sa robbery sa Banban, sangkot din ang grupo sa iba pang nakawan sa rehiyon. Prior to that, meron din silang inoperate sa Isabela, 3 convenience store. Then sila din yung mga nakasuhan namin, yung pumasok sa Rural Bank na sa Palayan City noong March 22. Sinabi pa ni Brigadier General Mendez na kabilang sa orihinal na termite gang ang grupo na kilala sa paraan ng pagnanakaw sa pamamagitan ng pagbubutas sa ilalim ng lupa. Ngunit nagbago ang mga ito ng estratehiya at ngayon ay target naman ang mga convenience store. Ngayon, nag-divert na sila into pagpasok na ng mga convenience store kasi mas mabilis nga naman na makukuha nila. Imagine, it will take days or even weeks para ma-accomplish nila yung pagpasok sa isang establishment. Dito, in less than 20 minutes makuha nila. Kaya lang, buhat-buhat nila yung bolt. Sa investigasyon ng pulisya, lumalabas na mayroon ng kasong kinakaharap ang mga ito kaugnay sa panluloob sa isang bangko sa Nueva Ecija, habang may standing warrant of arrest naman sa kasong frustrated murder at robbery ang leader ng mga ito. Kahapon, nasampahan na ang mga ito ng reklamong robbery at illegal possession of firearms and explosives. Dalawa pa sa kanilang kasamahan ang patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy at walang postponement ang pagpapatupad ng dagdag na 85 pesos na arawang sahod sa Metro Manila ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ito ay sa kabila ng pagkwestiyon ng isang grupo sa gagawing proseso at hiling na ipagpaliban muna ang implementasyon nito. Ito ang balita ni Mia Alonso. Kulang pa rin talaga. Kaya 1,000 isang araw, pwede na yan. Siyempre, pag maabot ng 755, 780, hindi pa rin sapat. Dahil siyempre, lalo pag may pamilya ka, may pinaaral ka, kulang talaga. Napunta lang sa pangunahing gastusin ang kita ni Tercio bilang minimum wage earner. Kaya naman ang dagdag na 85 pesos sa kanyang arawang sahod ay itinuturing niyang benepisyo para may ekstrang panggastos. Kahit na ang totoo, malaki pa rin ang agwat nito sa talagang kinakailangan niya upang makasapat sa pang-araw-araw na gastusin. Siyempre, sa mahal ang bilihin ngayon, tapos mataas na yung mga pamasahe, diba? Siyempre, kailangan talaga na magtaas sila, increase sila kasi kulang talaga sa budget kahit sa mga sa araw-araw gastusin. Umaasa man ng labor sector, ang ilang grupo naman ng ekonomista ay humihiling na ipagpaliban muna ang implementasyon ng wage hike sa Metro Manila. Ayon sa Foundation for Economic Freedom o FEF, questionable para sa kanila hindi lamang ang halaga ng dagsahod kundi pati ang proseso ng pagpapatupad nito. Sa inilabas na manifesto ng grupo, sinabi nitong malaking pangamba ang paglabas ng Wage Order No. 27 sa kabila ng pagtutol ng mga negosyante. Anila, ang hindi pagkonsidera sa panig ng mga employer na mahalagang sektor upang mabalanse ang polisiya ay posibleng magpahina sa tiwala ng publiko sa proseso at makasira sa ugnayan ng mga manggagawa at employers. Babala ng mga ito, kung hindi sususpindihin ang pagpapatupad ng dagdag sahod, magkakaroon ito ng malaking epekto sa employment, lalo na sa maliliit na negosyo. Pero para sa DOLE, nilinaw nito na hindi isinantabi ng naging proseso ang panig ng mga employer sa pagbuo ng wage order para sa dagdag sahod. They have a right to
say that. We welcome their statements, but ang masasabi ko lang, we went through the legal process sangayon sa Republic Act 6227, consultation, butuhan talaga yan nagbubutuhan yan. So, iba't ibang rehiyon, iba't iba rin yung pangangailangan. But take note, what happened in NCR should not serve as the precedent for other regions. It will be calibrated insofar as the needs of other regions are concerned. Iba sa Cebu, iba sa Region 3, iba sa Region 4A. Dagdag pa ng kalihim, isinaalang-alang nila sa pagpapasya ang inflation, kalagayan ng ekonomiya at produktibidad ng mga manggagawa. Giit ng DOLE na mas malaki ang benepisyong makukuha ng mga manggagawa kumpara sa posibleng disruption sa ilang negosyo. Kaya tuloy ang magpapatupad sa July 25 ng unang bugso ng wage increase sa NCR na magsisimula sa dagdag na 60 pesos bilang unang tranche. Hindi po maiiwasan yung sinabi nyo na pag nagkaroon ng inflation is not just the labor cost, ang nagdadala na maraming factors doon. What this wage hike would provide is the immediate caution and impact on real wages and the purchasing power of the worker to provide for her family. Samantala, ayon naman sa DOLE, meron namang 75 araw mula sa implementasyon ng wage order ang mga maliliit na employer para maghain ng application for exemption. Bukod sa exemption, mayroon din anilang Adjustment Measures Program o AMP para tulungan ang maliliit na negosyo na makapag-adjust. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihahanda na ng pamahalaan ang mga legal na hakbang laban sa mga kumpanyang responsable sa hindi maayos at mahinang serbisyo ng tubig. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinatutupad ng Local Water Utilities Administration o LUWA ang mga kaukulang aksyon upang mapabuti ang water services at tugunan ang mga reklamo ng mga konsumer. Binabantayan din ng LUWA ang mga compliance sa mga joint venture partners upang matiyak na natutupad ang kanilang obligasyon sa publiko. Dagdag pa ni Undersecretary Castro, ang mga entity na lalabag sa kanilang mandato o hindi makakatupad sa serbisyong ipinangako ay tiniyak na papanagutin. Nag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si United States Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang ngayong araw. Pangunahing tinalakay ng dalawa ang pagpapatibay pa ng relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Winelcome naman ni PBBM ang US official matapos ang pagdalo nito sa post-ministerial meeting ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. We're glad to be with you here today and to reaffirm that relationship and our commitment to the U.S.-Philippines relationship. Especially so, Mr. Secretary, as we are living the curse of may you live in interesting times, and here we are. Ayon naman kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, isa sa napag-usapan ng dalawang leader ang ukol sa issue sa China. Well, China, of course, has always been a situation where that is always part of the conversation in the sense that the hope is that countries will have a way to be able to persuade China to be able to respect the rule of law and international law of the seas and so forth and so on. Hindi aabandonahin ng Estados Unidos ang mga kalyado nito sa Southeast Asian region kahit pa may kinakaharap itong problema sa gitnang silangan. Sa pulong ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Foreign Ministers, nangako si US Department of State Secretary Marco Rubio na tuloy ang pamumuhunan ng Amerika sa rehiyon kabilang na sa Pilipinas. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. And we're investing because the development of ASEAN
is also in the interest of the United States. This is not charity. This is not something we're doing because we're nice people, although I believe we are nice people, but it's in our national interest. Tiniyak ni United States Department of State Secretary Marco Rubio ang patuloy na pakikipag-ugnayan ng Estados Unidos sa mga bansa sa Southeast Asia, lalo na sa usaping pangkalakalan. Sa harap ng mga kinatawan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN itong Miyerkules, inihayag ng opisyal ang nasa $2.5 billion na halaga ng strategic investments ng Amerika sa riyon. Anya, ito ay hindi tulong kundi pamumuhunan dahil kinikilala ng Amerika ang potensyal ng ASEAN bilang rehiyon at ang pag-unlad nito ay malaking pakinabang rin para sa kanilang bansa. Our partnership with each of your countries in the region at large, it's in the national interest of the United States. And we will never abandon it. No matter what else is going on in the world, no matter what our bilateral relations may be with other countries, we're a powerful country that has a global reach. Samantala, sinabi ni Rubio na bukas pa rin sa pakikipagkasundo sa Iran ang Amerika. And I just want to reiterate once again, the United States is always committed to diplomacy. We are open-minded and always willing to engage in negotiated settlements of differences. And that remains true in the case of Iran. Aminado ito na ang patuloy na panggigipit ng Iran sa mga barko sa Strait of Hormuz ay isang mapanganib na precedent na hindi lamang sa gitnang silangan kundi sa iba pang rehiyon sa mundo. And if we create a precedent in the Middle East where a nation state can decide that they are going to control an international waterway, charge a toll, and if you don't pay them, blow up your ships, we have created a very dangerous precedent which will repeat itself in other parts of the world, including in this region. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa nasabing shipping lane. Binigyan din ni Secretary Rubio na hindi posible sa ilalim ng international law ang nais ng Iran na pagkontrol sa Hormuz Strait dahil may sinusunod na panuntunan at prinsipyo ang freedom of navigation lalo na sa international waterways. So what is at stake here is not simply the issue of what's happening in the Straits of Hormuz. There's a very fundamental principle about freedom of navigation. And if that is threatened, then I think the global economy is threatened. Kung Amerika anya tatanungin, ang nais nila ay diplomasya, pero ang Iran ang hindi seryoso sa pakikipagkasundo. The United States remains open and willing to engage in positive, constructive negotiations and talks so long as the commitments that are made are kept. The problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that, our interest and also the interest of our allies. Sa pasimula ng US-Iran war ngayong taon, naramdaman sa buong mundo ang epekto ng sigalot sa Middle East. Naging dahilan pa ito upang maglabas ng kanilang reserbang langis ang maraming bansa, partikular ang mga miyembro ng International Energy Agency dahil sa biglaang pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez na nasa Ho Chi Minh City, Vietnam. Magandang araw sa inyo dyan sa Pilipinas, June. Pumayag na ang United Kingdom na magamit ang kanilang mga base militar para maglunsad ng atake ang Amerika laban sa Iran. Samantala, nagbabala ang Iran na lubos na sisirain ang US assets at infrastruktura sa Middle East kung tatamaan ng mga kritikal nilang pasilidad. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Sinimulan na ng Amerika ang pag-atake sa mga bulubunduking bahagi ng Iran kung saan pinaniniwala ang kinaroroonan ng mga nuclear deposits ng Iran. Batay sa ulat, nakapagtala ng pagsabog sa Kashan, ilang kilometro lang ang layo sa Peacocks Mountain Complex na ayon sa Israeli intelligence ay lokasyon ng malaking pwersang militar ng Iran. Ito umano ang pinakamalaking pagawaan ng armas at sinasabing pinaglipatan ng enriched uranium ng Iran. Kasunod ito ng pahayag ni United States President Donald Trump na isa ang nasabing pasilidad sa Natanz, Iran sa target ng US. Bagaman wala pang impormasyon kung naroon nga ang itinatagong nuclear deposits. You're talking about the centrifuges. Yeah, it doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is, and we'll be hitting that area probably pretty soon. And there's not a thing they can do about it. But we'll be hitting that area pretty soon. And very heavily.
Ayon sa pag-aaral ng US Institute for Science and International Security, imposibleng maabot ang pinakamalalim na bahagi ng underground facility kahit pa ang pinakamalakas na bunker buster ng Amerika. Sinasabing under construction pa rin, ngunit posible umanong itago lang ng Iran ang operasyon nito. Sa panibagong tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, namataan ang paglipad ng US Strategic Bomber B-1 Lancer aircraft mula sa Fairford Air Base sa United Kingdom patungo sa direksyon ng Middle East, indikasyon ng malakihang pagkilos. Batay rin sa ulat ng British media, pumayag na ang bagong Prime Minister ng UK na si Andy Burnham na gamitin ng US forces ang mga base militar na sa Inglaterra para maglunsad ng pag-atake sa Iran. Sa pagpapatuloy ng ikalawang yugto ng gyera, ilang pangunahing lugar na sa Iran ang nagtamo ng pinsala. Sa kanyang pahayag, muling nagpaalaala si Strategic Affairs expert at Professor Syed Mohammad Marandi na kung aabot na sa puntong tatamaan ng Iran ang mga sensitibong pasilidad gaya ng nuclear sites, tiyak na gaganti ng doble ang Iran at sisirain ito ang lahat ng US infrastructure sa gitnang silangan sa tulong ng kanilang mga proxy at kaalyado nito. Binigyang diin ni Marandi na ang mga pahayag ng Israel at Amerika kaugnay ng umano'y armas nuklear ng Iran ay walang katotohanan at ang mga retorika ng kanilang kaaway ukol dito ay gawa-gawa lamang para sa kanilang sariling interes. One day, Netanyahu and Trump say that they've destroyed the Iranian nuclear program. The next day they say it's reappeared again. So whatever comes from the Israeli regime or the Trump regime is obviously a fabrication. Even the Americans admit that since 2003, there's been no nuclear weapons program. All of these claims are made in order to promote a particular policy. Gayunpaman, kumpiyansa itong alam ng Iran ang galaw ng Amerika at buo ang kanilang paghahanda dahil marami pa rin aniya ang nakikisimpatya sa kanila sa kabila ng hindi magagandang pahayag ng kabilang panig. Iran is producing missiles and drones at an astonishing rate, and they are expanding their underground missile and drone bases, as well as other bases linked to a potential land assault. Iran has excellent intelligence on the ground in all of these countries because a lot of people are sympathetic to Iran. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawa pang sundalo ng Amerika ang nadagdag sa mga casualty ng gera nito sa Iran. Batay sa kumpirmasyon ng US Department of War, isang sundalo ang nasawi nang masabugan umano ng isang na-recover na Iranian drone sa aktwal na detonation sa Erbil Air Base sa Iraq. Ang sundalo ay natukoy na si Sergeant Michael Emmanuel Swinton mula sa North Carolina, 30 taong gulang. I'd like to begin by expressing my deep condolences and that of the Joint Chiefs of Staff for the fallen from this past weekend and their families. Today we remember First Lieutenant Tyler Feehan, Sergeant Michael Swinton, and Private Isabel Gonzalez, and note that the names of our last fallen will be released when we can. Kasunod nito, kinumpirma naman ng Pentagon ang ika-4 na casualty ng Iran War na si Sergeant Angel Rampersad. Ang 28 taong gulang na sundalo mula New York ang na-recover na labi sa pagtama ng Iranian airstrike sa Muwafaq Salti Air Base sa Jordan na unang napaulat na nawawala. Papayagan na ng Amerika ang Saudi Arabia na gumamit ng nuclear technology. Katunayan, naipaalam na sa US Congress ang planong ito ni United States President Donald Trump na kasunduan kay Saudi Prince Mohammed bin Salman Al Saud. Samantala, sinabi ni Trump na hindi problema ng US sa ngayon ang mga aksyon ng Houthi sa gitnang silangan. Ito ang balita ni Bradley Rabuza. Posibleng aprobahan ni United States President Donald Trump ang 30 years nuclear agreement sa bansang Saudi Arabia.
Ang landmark deal ay isang nuclear technology sharing at naglalayong makapag-develop ang Saudi Arabia ng isang civilian nuclear infrastructure sa bansa. Umani ng batikos ang nasabing desisyon ni Trump na tila kulang sa malinaw na panuntunan kaugnay ng mahigpit na inspeksyon at regulasyon. Ayon kay former US diplomat Alan Ear na naging negotiator ng Iran nuclear deal, ang pagpayag ng Amerika sa uranium enrichment ay isa ng tiket sa paggawa ng nuclear warheads. Pero sa kaso ng Saudi Arabia, hindi pa rin ito magiging madali. Saudi Arabia is a member of the NPT, the Non-Proliferation Treaty. So, if they have a nuclear program, it's going to be inspected by the IAEA, the International Atomic Energy Agency. They don't get a free pass to build a nuclear weapon. Dagdag pa nito, malinaw naman na ang nais lang ni Trump ay makapagbenta ng armas. Hindi nito iniisip ang pangmatagalang solusyon kahit pa makabuo ng nuclear weapons ang Saudi Arabia at kalaunan ay magamit sa laban. President Trump doesn't think long term. He's very concerned about nuclear weapons, but he's not thinking years down the road. He's thinking, how do I keep Saudi happy? So, yes, President Trump and the Secretary of Defense want to sell weapons into the region, sell F-35s to whoever wants it. You know, what's the downside? Nauna lang nagpahayag si Saudi Prince Mohammed bin Salman Al Saud na kung magkakaroon ng armas nuklear ang Iran, kailangan ay sila rin. Ang kontrobersyal na kasunduan ay kasunod ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Saudi Arabia at ng Iran-backed Houthi rebels ng Yemen. Batay sa ulat, ginamitan ng Saudi Arabia ng isang internationally banned na bomba ang Mount Nukum sa Yemen na malapit sa highly populated city ng Sana'a. Nauna lang nagpatupad ng airspace at naval blockade ang Saudi sa Houthi na sinagot naman ng mga rebelde ng maritime embargo sa Red Sea, partikular sa Bab al-Mandeb Strait. According to the decision of Yemeni armed forces in the date of July 2026, including prevent navigation to Saudi ships because of the constant siege to Yemeni nation. So, we warn all ships belonging to Saudi enemy to proceed via the Red Sea and Gulf of Aden. In case of non-compliance of Yemeni armed forces decision, those ships will be in our target. Over. Sa nasabing strait, dumadaan ang 4.5 million barrels ng crude oil ng Saudi kada araw at kung patuloy itong masasarhan ay tiyak na malaking epekto sa kalakalan sa rehiyon. Magiging dahilan rin ito ng pagtaas ng military action sa Port of Eritrea kung saan may base ang pwersa ng Saudi-Eritrea-Egyptian Alliance sa Red Sea. Sinabi naman ni Trump na sa ngayon wala siyang issue sa mga rebeldeng Houthis at kung sakali na sila'y magiging problema sa Amerika, tiyak niyang aaksyon ang kanyang administrasyon. If something like that happens, we take care of it. You know, we've done that with the Houthis before, because they've had no problem with us for a long period of time, including during this conflict. I think that if there is something like that, we'll just have to take care of this. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nag-aalok ng 3,000 dirhams o mahigit 50,000 pesos na halaga ng discount deal ang Dubai sa mga residente na makapag-imbita ng kanilang kaanak at kaibigan sa United Arab Emirates. Sa ilalim ng Dubai Invite Scheme, makakakuha ng diskwento ang sinumang mag-a-avail mula sa hotel bookings at tour packages sa mga landmark attractions sa UAE. Ang programa ay epektibo mula July 20 hanggang October 31 at aplikable hindi lang isa kundi sa grupo ng 5 individual. Maaaring maka-avail ng multiple discounts ang isang UAE resident, edad 18 pataas at may valid na Emirates ID. Ang mga individual na maaari namang imbitahan ay dapat may valid tourist visa or kwalipikado sa visa on arrival. At yan ang mga pangunahing balita sa labas ng Pilipinas. Mula sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Posibleng maging bagyo ang isang low-pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, alas 3 ngayong hapon ay namataan ito sa layong 940 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Papangalanan itong Quiapo, oras sa maging bagyo at posibleng tumawid sa northern Luzon ng bagyo ngayong weekend.
Sa ngayon ay nakaapekto na ang bahagi ng ulap ng LPA sa Bicol Region, Eastern Visayas at Romblon. Makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan sa mga nasabing lugar na posibleng magdulot ng mga pagbaha at landslide. Parehong kondisyon na panahon din ang mararanasan sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at Palawan dahil naman sa epekto ng habagat. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay mararanasan ng papulupulong pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Pinag-aaralan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na gawing 15 pesos kada litro ang ibigay na fuel subsidy sa mga public utility vehicle. Samantala, hindi naman isinasantabi ng LTFRB na maaprobahan ang hiling na taas pasahe sa mga jeep. Ito ang balita ni Benedict Samson. Sabi ko, paano kung yung ating fuel discount ang adjust natin, no? Pag tinupute natin naman, kung adjust natin ng depende sa pondo, kung 15 pesos per liter, baka naman ang suma total, mas malaki ang tulong sa ating mga driver. Mula sa dating 10 pesos kada litro, tinitignan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na gawing 15 pesos per liter na ang ibibigay na fuel discount sa mga pampasaherong sasakyan. Kanina, ito ang binitiwang salita ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II nang personal itong pumunta sa isinasagawang tigil pasada ng grupong Manibela. Ayon sa LTFRB Chairman, mas malaki anya ang kikitain ng isang jeepney driver kung maipatutupad ang dagdag na fuel discount kumpara sa naunang hiling na pisong dagdag singil sa pamasahe. Kasi kung sa 15 pesos, 30 liters for traditional, that's 450 pesos. That's better than your 300 pesos na makukuha nila sa pisong fare increase. No? For modern PUJ, it's 750 pesos. That's better than the 500 pesos na makukuha nila sa pisong increase ng fare. Sa taya ng LTFRB, nasa 2.4 billion pesos kada buwan ang kakailanganin nilang pondo para sa additional 5 pesos sa fuel discount. Kaya naman pag-uusapan muna nila ito kasama ang opisina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Department of Transportation, Department of Energy at Department of Budget and Management. Well, I hope to submit my new recommendation, no, given all these numbers, sana by Monday afternoon para pag nag-meeting si Secretary Banoy with on a Tuesday, nasa kanya lahat ng datos. So, it can be discussed again. Bukod sa diskwento, pinag-aaralan din ng LTFRB na paramihin ang bilang ng mga gasoline station na nagbibigay ng fuel discount sa mga PUB. We will request that. No? Ang ating mga regional directors nagbigay ko sa atin ng mga strategically located gas station, especially dun sa mga island provinces, no? Na ang presyo ng crudo mas mahal. No? So we will inform the Department of Energy kung pwede, pati itong mga gas stations na to, magbigay ng discount. Kaya naman para sa jeepney driver na si Romeo Esperas, makatutulong na rin kahit papaano kung maaaprobahan ang panukalang fuel discount. Pero kung siya ang papipiliin, pabor pa rin siya sa panukalang dagdagan ng singil sa pamasahe. Maganda yung dagdag pamasahe na lang para mas monitor namin yung para sa amin. Hindi naman lahat ng gasolinahan may discount eh. Samantala, hindi rin isinasantabi ng LTFRB ang usapin patungkol sa hiling na dagdag singil sa pamasahe. We're balanced at the same time, matulungan natin yung ating pasahero. We will not also cause too much inflationary effect kung hindi magtataas ng pamasahe. Pero siguraduhin natin yung ano man ng intervention makakatulong sa ating mga chopper. Sa inihaing petisyon ng grupong Manibela sa LTFRB kanina, nais nilang ilip na ang suspension para ipatupad ang sinuspendeng pisong fare increase. Bukod dito, umihirit din sila ng karagdagang piso pa na taas pasahe na kung susumahin ay magiging 15 pesos na mula sa kasalukuyang 13 pesos ang minimum fare sa mga PUB. Itong fare increase po na hinihingi namin, hindi kami ay para yumaman, kung hindi para makasurvive sa krisis na to. Sa ngayon ho, simula kahapon na nagtaas ang presyo ng mga produktong petrolyo, nasa 800 piso na po ang nawawalang kita ng tsuper at operator na pinaghahatian. Inihayag din ng Manibela na tuloy pa rin ang gagawin nilang rally bukas sa mga itinalaga nilang strike areas sa bansa. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Matapos ang cross-examination kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, ibinigay naman ang pagkakataon sa senator judges para makapagtanong sa testigo. Ngunit bukod sa mismong testimonya ng witness, may iba pang issue na lumabas sa tanungan ng mga senador. Ito ang balita ni Evan Alvarez live. Evan, ano ba ang mga nilinaw ng mga senador kay NBI Director Melvin Matibag? June, isa sa mga nilinaw ng mga senator judge sa testigo na si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ay yung tinutukoy niya na persons of interest. Inilarawan niya ito ng mga individual na makakapagbigay ng impormasyon o makakapagbigay ng pagkakakilanlan dito sa taong kinontrata umano ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang ginawang pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong taong 2024. Aabot sa 20 personalidad ang nasa listahan ng National Bureau of Investigation na itinuturing nilang persons of interest o POI para sa reklamong grave threats laban kay Vice President Duterte. Ipinaliwanag rin ito na ang kanilang investigasyon ay nakabatay sa human intelligence at iba pang informants. At sa ngayon ay may matibay umanong indikasyon na ang ilan sa mga sinusundan nilang lead ay may kaugnayan sa umano'y kinontratang assassin ng bise. We are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. So, ganun po yung proseso. That's why sinabi ko, baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun. Nang tanungin ni Senator Judge Joel Villanueva kung aktibo pa ba ang Davao Death Squad noong 2024, sinabi ni Director Matibag na hindi lamang sa naturang grupo nakatuon ng kanilang investigasyon. Anya, kabilang din sa sinusuri ang ilang aktibo pa sa serbisyo, kabilang ang ilang miyembro ng Vice Presidential Security Group. Itong VP Security Group is also members of the government. Yun nga po yung sinasabi ko that there are, actually doon po sa aming na-narrow down, there are many uniform who is in active service. Gayunman, tumanggi siyang magbigay ng karagdagang detalye upang hindi na umano masunog ang mga kasalukuyang lead ng tanggapan. Tinanong naman ni Senator Judge Bam Aquino kung posible bang dayuhan ang sangkot rito. Ayon kay Matibag, kabilang ito sa mga anggulo dahil nangangailangan ng malawak na koneksyon at pondo ang isang assassination plot. Ngunit nilinaw nito na kaya kasali ang Organized and Transnational Crimes Division sa investigasyon ay dahil sa mga paglalakbay ng Pangulo sa ibang bansa. Nilinaw rin ito na wala pang kumpirmadong individual na umano'y kinontrata ni VP Sara. Pagkatapos ni Senator Judge Aquino, sumunod na nagtanong si Senator Judge Robin Padilla. Nagkaroon ng bahagyang tensyon sa pagdinig matapos maputol ang pagtatanong ng senador. Nagreklamo naman si Senator Raffy Tulfo sa umano'y hindi pantay na oras na ibinibigay sa pagtatanong ng mga Senator Judge. Sa kabila, pinapayagan sila 5-10 minutes. Bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Paliwanag ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero, kinikilala niya ang manifestasyon ng kapwa-hukom. Ngunit nilinaw nito na humingi lamang ng karagdagang oras si Senator Judge Ping Lacson at pinamamadali na rin niya sa pagtatanong si Senator Judge Padilla. Sir, would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. May sagot rin si Senator Judge Alan Peter Cayetano na miyembro ng minorya sa minority-majority comment ng kapwa senador.
Wala ngang majority-minority, but at least wala ngang threat ng kaso sa majority. Kami magsalita dito, parang may sword sa aming nakatutok. Yes po. June, bago itong naging pagpuna ni Senator Judge Raffy Tulfo, hiniling ni Senator Judge Robin Padilla sa prosekusyon na huwag gumamit o huwag maglabas ng mga testigong may mga kaso umano ng perjury. Ngunit ayon naman kay Lead House Prosecutor Representative Jervy Luistro, wala silang mga witness na mayroong mga pending na kaso. Sinabihan rin ni Senator Judge Padilla ang prosekusyon na huwag maging one-sided sa isinasagawang impeachment trial. Inutuisa rin ni Padilla si Matibag tungkol sa naging mga dating partisipasyon nito sa politika bilang isang political operator. Pagdating naman doon sa naging pagpunangan ni Senator Raffy Tulfo, sinabihan ni Senator Judge Presiding Officer Chis Escudero ang mismong clerk of court na sa pag-aabiso na maging consistent sa kanyang maging consistent ang clerk of court sa pag-aabiso sa bawat senator judge kapag malapit nang maglapse ang kanilang oras sa questioning o sa kanilang clarificatory questions. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Evan Alvarez. Sa July 29 na araw ng Miyerkules, magre-resume ang impeachment trial ay Vice President Sara Duterte. Ang nasabing araw ang ikasampu na sa proseso ng impeachment kung kailan ihaharap ang unang dalawang testigo ng prosekusyon sa aligasyong maling paggamit ng confidential funds laban sa pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Rosalie Coz live. Rosalie, ilang araw tumagal ang presentation ng evidence at witnesses ng prosecution para sa unang article na isinalang ng prosecution team. June, nakasyam na araw na nga itong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte at ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero, 6 na araw yung ginugol para sa presentasyon ng mga ebidensya at 3 testigo ng prosecution team para sa article of impeachment na grave threats inciting to sedition at assassination plot. 3 araw naman para sa oral arguments, interjections, clarificatory questions, debates ng senator judges at opening statements ng magkabilang partido. 11 araw sana yung hinihinging trial dates para sa article na ito ng prosekusyon. Chair would like to inform the senator judges that the pretrial order allocated 11 days for the presentation of this article by the panel of prosecutors. A total of 9 days have been spent, therefore, since we started. So we are still ahead of 2 days based on the timetable given in the pretrial order. I hope we can be able to continue along these lines. Sa susunod na Miyerkules naman, July 29, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ay magre-resume ang impeachment trial. Dito inaasahang ihaharap yung unang 2 testigo ng prosekusyon para sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Duterte. Partikular na ang mga dating empleyado ng Land Bank of the Philippines. Maglalabas ng subpoena ang Senate Impeachment Court kaugnay nito. Samantala, may paalaala rin ng Impeachment Court Presiding Officer sa mga nagsisilbing spokespersons at counsel ng prosecution at defense panels. The parties to this case of Article 18 pertaining to the rule on making comments or disclosures on the part of the prosecutors, counsel for respondent, and their witnesses. I say this because I noticed that Attorney Tolosa, who is a registered counsel for the panel of prosecutors, and Attorney Poa, who is a registered counsel for the respondent, are both serving as the spokespersons as well. Thus far, both have been very careful, but as the trial goes on, it might take its toll with respect to the spokespersons and counsels at the same time being able to distinguish between the merits of the case and purely procedural observations and or facts.
June, kaugnay naman itong naging pahayag ni Senator Judge Robin Hood Padilla na sana ay huwag maging one-sided ang prosekusyon. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro, adversarial yung impeachment trial kaya inaasahan na magiging bias yung prosekusyon no sa ipinipresentang kaso, samantalang ang depensa naman ay inaasahang ipagtanggol ang respondent na si Vice President Duterte. Gate pa nito, ang dapat na maging neutral ay ang Senator Judges. Balik sa iyo, June. Isang tanong lang, Rosalie, doon sa sinasabi nga ni Presiding Judge Senator Escudero doon sa dalawang spokesperson sa depensa at sa prosecution, nangangailangan ba na magtalaga sila ng bago para kumbaga hindi makompromiso yung merits ng kaso nito? Kanina natanong yan kina Lead Prosecutor Jervy Luistro, pag-uusapan ng prosecution team yung magiging desisyon nila dito, pero ang pinal na desisyon din ay na kay Attorney Benjamin Tolosa Jr. bilang legal spokesperson ng House Prosecution Team. Pero ganun pa man, June, bukod naman kay Attorney Tolosa ay meron pang ibang tagapagsalita itong House Prosecution Team. Yan nga ay sina Lanao del Sur Representative si Alonto Adjong, gayon din si Kabataan Party List Representative Reneco at maging ang dating congressman ng Surigao del Sur na si ex-Representative Robert Ace Barber. So bukod kay Attorney Tolosa ay meron namang ibang nagsisilbing tagapagsalita ng House Prosecution Team. Saka tapos nga ngayong araw na ito, Rosalie, nagibaba yung mga testimonya ni NBI Director Matibag. Siyempre, kung tatanungin natin ay ang prosecution panel, June, sasabihin nila na hindi natibag yung testimonya ni NBI Director Matibag. Pero ang desisyon talaga ay nakasalalay sa Senator Judges. June. Maraming salamat, Rosalie Cos. Mariing pinabulaanan ng Philippine Coast Guard ang pahayag ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, na ang umano'y konstruksyon sa BRP Sierra Madre ang dahilan ng tensyon sa Ayungin Shoal. Iginit din ng PCG na hindi nito kailangan humingi ng pahintulot sa China para isagawa ang medical evacuation sa mga sugat ng sundalo sa nangyaring insidente noong Lunes. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Their actions. I've used a lot of different adjectives to describe their actions. For me, this is an act of barbarism. This is an act of a pirate. Barbaric at pamimirata. Ganito inilarawan ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, ang pinakahuling harassment ng Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy na nakatalaga sa BRP Sierra Madre. 2 sundalo ang nagtamo ng mga sugat matapos nilang itaboy palayo ang mga Chinese Coast Guard na lumapit sa barko. Kinunan din umano ng mga ito ng malapitang larawan at video ang mga tauhan ng Philippine Navy at barko. Sinagot din ni Rear Admiral J. Tariela ang pahayag ng Chinese Ambassador to the Philippines. Iginiit na hindi ang presensya o ang pagkukumpuni sa BRP Sierra Madre ang dahilan ng tensyon sa West Philippine Sea. Ito ang naging tugon ng Philippine Coast Guard matapos sabihin ng Chinese Ambassador na nag-deploy sila ng mga RIB o Rigid Hull Inflatable Boat upang tignan umano ang konstruksyon sa BRP Sierra Madre. Ayon kay Rear Admiral J. Tariela, dapat tukuyin kung sino ang aktwal na nagsasagawa ng mga hakbang na nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Alam mo, para sa akin, ang Chinese Embassy laging nalilito. Nalilito sila kung sino nagpapataas ng tension. If there's one country who's driving tension, not just in the West Philippine Sea, but the entire South China Sea, that will be the Chinese government. Pinasinungalingan ng Philippine Coast Guard ang pahayag ng China na nagbigay umano sila ng pahintulot para magsagawa ng medical evacuation sa mga sugatang sundalo ng Pilipinas. Iginiit ng PCG na hindi nila kailangan ng permiso mula sa ibang bansa para isagawa ang naturang operasyon sa Ayungin Shoal dahil ito ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Anya regular na nag-anunsyo sa radyo ang PCG Vessel 9702 upang ipaalam sa lahat ng barkong nasa lugar ang isinasagawang medical evacuation.
Giit ni Tariela, ang operasyon ay naaayon sa UNCLOS sa 2016 Arbitral Award. Anya, tungkulin ng lahat ng sasakyang pandagat na tumulong at hindi humarang sa mga ganitong uri ng humanitarian mission. One, we don't need any permission from anybody because this is being conducted within our exclusive economic zone and it is in accordance with UNCLOS and the 2016 Arbitral Award, which is final and binding. Second, all vessels at sea are customarily expected to support and not to impede the medical evacuation. Because customarily, everybody who is going to conduct a medical evacuation, you're supposed to help and provide assistance. Gayunman, nagsagawa pa rin ng blocking maneuver ang mga Chinese Coast Guard sa medical evacuation. So that is how weird the Chinese government is, no? Parang ang ambulansya, kailangan pa daw magpaalam sa kanila. And the weirdest part of this radio message is that they claim that they have indisputable sovereignty over this entire body of water, no? And that they do not recognize the 2016 Arbitral Award because for them it is invalid. And para sa akin, itong radio challenge ng China na ganito, this just goes to show that China thinks that they are above the international law and they do not care about the preservation of life ng ating mga tao, no? Bili naman ng bagong talagang AFP Chief of Staff sa mga sundalong nagbabantay sa BRP Sierra Madre. We have to stand our ground. Atin yan. Rest assured that we will also do our jobs. And I think they're ready for it. We have our rules of engagement also there. Kaninang alas 8 ng umaga, ligtas nang nakarating sa Oyster Bay sa Palawan ang dalawang barko ng PCG na nagsagawa ng medical evacuation at na-turn over na rin sa AFP ang dalawang sugatang sundalo. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang ginagawang pagtugis ng Philippine National Police kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, on track ang PNP at iba pang ahensya ng gobyerno sa pagtunton sa kinaroroonan ng senador. Aminado ang kalihim na hindi madaling matukoy ang lokasyon ni Senador Bato maging ng dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag dahil pamilyar ang mga ito sa mga proseso ng law enforcement. Bukod anya sa karaniwang proseso ng paghahanap ay nagpapatupad na sila ng iba pang estratehiya sa pag-aresto ng mga wanted sa pamahalaan sa loob man o labas ng bansa. Si Senator De La Rosa ay may outstanding warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Lumahok ang mga opisyal ng Bureau of Immigration sa 3 araw na Bali Process Immigration Officials Conference na nagtapos ngayong araw. Ang pagtitipon ay naglalayong paigtingin ang kooperasyon ng mga bansa laban sa human trafficking at iba pang transnational crime. Tinalakay sa conference ang kasalukuyang trends sa human trafficking, lalo na ang online recruitment ng mga cyber scam operation. Layo din ang mga hakbang na ito na maprotektahan ng vulnerable sector at masiguro ang border security ng bansa. Isang active vintage bomb na natagpuan sa ginagawang tunnel sa barangay Ilawod, Kamalig sa Albay ang agad na itilipat sa kustodiya ng mga otoridad upang matiyak na ito ay hindi magdudulot ng panganib. Samantala, nagsasagawa na ng chemical spraying sa lahat ng tubuhan sa lalawigan ng Negros Oriental laban sa mapamuksang soft-scale insect. Ito ang balita ni Alan Manansala. Isang aktibong 1,000-pound aircraft bomb ang pinaniniwalaang mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig ang natagpuan habang nagsasagawa ng paghuhukay ang isang bako sa loob ng Japanese tunnel sa Sitio Sugong, Barangay Ilawod, Kamalig, Albay kahapon July 21. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Albay Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit o APECO upang siguruhin ang kaligtasan ng lugar. Bagamat kinalawang na ang bomba, nananatili pa rin itong
mapanganib dahil maaari pa rin itong sumabog kapag nagalaw ang warhead o ulo nito. Ililipat naman ang bomba sa kustodiya ng Regional Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit 5 o RECO 5 para sa wastong paghawak at ligtas na pagdispose nito. Samantala, sasailalim sa malawakang chemical spraying ang lahat ng tubuhan sa Negros Oriental, kabilang ang mga hindi pa apektado ng Red Stripe Soft Scale Insects o RSSI matapos ideklara ang state of calamity sa lalawigan. Ayon sa Provincial Agriculture Office, layunin ng preventive spraying na mapigilan ang lalong pagkalat ng peste at maprotektahan ang mga tubuhang hindi pa naiimpeksyon. Makikipag-ugnayan ang PAO sa local government unit, barangays at mga magsasaka dahil hindi sapat ang kanilang mga tauhan para maisagawa ang malawakang operasyon. Ayon sa ulat ng Sugar Regulatory Administration o SRA, umabot na sa mahigit 17,000 ektarya ng tubuhan sa Negros Oriental ang apektado ng RSSI mula sa halos 49,000 ektaryang taniman ng tubo sa lalawigan. Naaprubahan na rin ng Sangguniang Panlalawigan ang rekomendasyon na ideklara ang Negros Oriental sa ilalim ng state of calamity dahil sa patuloy na pagkalat ng peste. Dahil dito, makakapaglabas agad ang pamahalaang panlalawigan ng pondo para sa pagbili ng mga kemikal at kagamitan tulad ng mga backpack sprayer na ipamamahagi sa mga lokal na pamahalaan. Maglalaan din ng paunang 15 milyong piso mula sa Quick Response Fund o QRF para sa mga hakbang laban sa RSSI. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Akala ng marami, kapag mas madalas kang nagsashampoo, mas mabuti daw para sa buhok. Pero, totoo ba yon? May mga taong araw-araw kung mag-shampoo. Mayroon naman every other day. At mayroon ding ilang beses lang sa isang linggo. Kaya alin ba talaga ang tama? Ang sagot ay depende. Hindi pare-pareho ang ating buhok at anit. May mga taong mabilis mag-produce ng oil habang ang iba naman ay natural na tuyo ang buhok. Kapag sobrang dalas ng pagsashampoo, lalo na kung matapang ang shampoo, maaari nitong matanggal hindi lang ang dumi, kundi pati ang natural oil na tumutulong protektahan ng buhok at anit. Pero hindi rin ibig sabihin na mas mabuting wag na lang mag-shampoo. Kung pawisin ka, madalas mag-exercise o laging nalalantad sa alikabok, maaring kailanganin mo mag-shampoo ng mas madalas. Samantalang kung tuyo ang buhok mo o hindi ka naman masyadong pinagpapawisan, maaring hindi kailangan araw-araw. Kaya ang tanong ay hindi dapat pang araw-araw mag-shampoo. Ang mas tamang tanong ay ano ang kailangan ng buhok at anit ko? Sa madaling salita, walang isang tamang schedule para sa lahat. Mas mahalagang obserbahan kung ano ang hiyang sa buhok mo at gumamit ng shampoo na angkop sa iyong anit. Ikaw, gaano ka ba kadalas mag-shampoo? Araw-araw? Every other day? O minsan sa isang linggo? Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito ang ating mga naging kausi ngayong araw na Miyerkules. Salamat po at shout out kina Lemor Osnola, Gerard Villadolid at Sherlyn Trinidad. Maraming salamat din kay Zenaida Corpo, Zeus Austria, Clemente Naidas Jr. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts.
Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Aklat ng Awit 63:3 na nagsasabi, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mainam kaysa buhay, pupurihin ka ng aking mga labi. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.